Hindi na nga ulit ako nakapagluto kaninang umaga bago pumasok si ate sa school dahil nagising na naman ang batang maliit. Kaya ito at pandalas na naman ako dahil makikisuyo nga lang ako sa kapitbahay namin ng pagpapadala ng baon ni ate. Maaga kasi umaalis ang kapitbahay namin para maghatid ng mga pagkain ng mga anak nila kaya kailangan talaga mabilis ang kilos ko para nga umabot ako at maisabay ko nga ang baon ni ate. Meron na namang sinaing kaya lang meron pang ang hugasin dito sa lababo kaya bago nga ako magluto ay hinugasan ko nga muna ang mga ito para nga makakilos ako ng maayos dito. Habang kumikilos nga ako dito sa bahay ay gising ang batang maliit kaya naisip ko nga na dalhin nga muna sa bahay ng hipag ko para nga pabantayan. Dahil nakakaawa din naman na iyak siya ng iyak habang ako ito abala dito sa bahay. Kawawa naman kasi si ate kung hindi nga siya mapapadalhan ng pagkain niya. Kung uuwi pa nga siya dito ay mahihirapan na naman siya dahil medyo malayo nga din ang lalakadin niya. Ito lang naman talaga ang mahirap kapag meron tayong estudyante tapos meron pa tayong batang maliit. Ito talaga ang sinasabi na sabay-sabay ang gawain mo tapos hindi mo nga alam kung anong uunahin mo. Meron na namang sinaing kaya pang ulam na nga lang ang lulutuin ko at hinugasan ko nga muna itong baonan ni ate para kapag naluto na ang ulam ay maglalagay na nga lang ako. Nakakatuwa nga si ate dahil pagkakadating niya nga galing school ay inilalagay niya kaagad sa lababo itong mga baonan niya pagkatapos ay binababaran niya kaagad ng tubig. Dahil sabi ko nga sa kanya, kapag hindi niya nga inilagaan ng baonan niya, ay hindi ko na nga siya ipagbabaon at dito ko na nga lang siya pakakainin palagi sa bahay. Dahil ang una niya nga baonan ay pinabayaan niya na mayroong pagkain, kaya ayun, nabulok na nga. Hindi ko din naman naasikaso noon dahil nagkataon nga na nakabedrest ako at hindi nga ako pwede magkikilos dito sa bahay. Kaya kailangan talaga mga anak natin habang bata pa ay tinuturuan na natin dahil kapag wala nga tayo ay naku, kawawa talaga sila. Yung sinasabi nila na kapag inuutusan ng mga bata sa gawaing bahay ay kawawa, nako mas kawawa sila kapag wala silang alam. O siya mga mare, panay nga ang daldal ko at hindi ko pa nga na-share sa inyo kung ano ba tong niluluto ko. Kayo na nga ang bahala kung anong itatawag nyo dito sa luto ko dahil nilagyan ko nga lang to ng mga pampalasa kagaya ng toyo, magic sarap, oyster sauce, suka, at saka tomato sauce at saka tomato paste at nilagyan ko nga din ng paminta. Pero ang pagkakaalam ko nga ay kalderobo. At sa wakas ay ito nga tatapos ko na at naihanda ko na nga ang bauna ni ate at nagpunta na nga ako sa kapitbahay para nga maipasabay. Pero kung hindi ko nga hinabilin sa hipag ko ang batang maliit, nako hindi ka agad ako matatapos at baka hindi ko nga abutan ng kapitbahay namin. Pagpunta ko nga sa hipag ko ay natutulog nga ang batang maliit kaya pinaliguan ko nga muna itong toddler ko at naglinis na nga din ako dito sa salas para naman maaliwalas na nga ulit tingnan dito. Ang tuwa nga ng asawa ko dahil ang linis daw ng bahay at ang ganda na nga daw tingnan, hindi kagaya talaga dati na ang kalat-kalat palagi sa tuwing dumadating siya. Tapos maya-maya lang ay nagising na nga din itong maliit kaya kinuha ko na nga dun sa bahay ng hipag ko para mapaliguan ko na nga din. Tuwang-tuwa nga tong batang maliit basta paliliguan ko at kapag hinango ko talaga yan ako umiiyak na at parang ayaw pang humango.